Magandang hapon sa'yo. Okay. Ayan. Ayun, nagkwentuhan na. Sabi ko, bati lang. Nagkwentuhan na. Sige, for June series, yan. Ang pinag-usapan pa rin natin is reset. Ang pinaka-intent nung series natin ngayon, kasi nga, di ba alam niyo naman, pag unang pasok ng taon, may kanya-kanya tayong mga New Year's resolution. Di ba? Pasok ang bagong taon, feeling mo magbabago ka na ngayong taon kasi bagong simula, parang ganon. So meron tayong mga New Year's resolution. Ngayon, nasa kalagitnaan tayo ng taon, kamusta po ang ating mga New Year's resolution? Ayun, New Year's resolution pa rin hanggang ngayon. Kaya nga ang naging topic natin for June series, reset. Kasi parang mabura sa atin yung mindset na every beginning of the year ka lang may chance para magsimula ng isang bagong bagay na gusto mong gawin para sa ika-improve mo personally, ng relationship mo kay Lord, etc., etc., kung ano pa man yung mga gusto ninyong i-reset. So, hindi kailangan yan January lang. So, for the mid-year series, nagkaroon tayo ng idea na magkaroon ng topic na reset. And pang ilang week na ngayon ng reset na series natin? Third. Okay, pang third week. And for the third week, ang pinakapag-usapan natin, ang title ay Reignite. Sabihin nyo nga, Reignite. Okay. Sa verse, sabi dito ng verse, 2 Timothy 1:6, for this reason, I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying of my hands. Pero bago natin himayin or bago pa natin pag-usapan yung verse, maglalaro muna tayo ngayong hapong to para lang matanggal yung mga inaantok, yung mga medyo nasa tao dito. Nasa gloom mood, di ba? Matanggal. Meron tayong lalaroin sa hapong to. Familiar ba kayo sa laro na 4 picks 1 word? Yes. Okay. Medyo gusto ko yung energy nung nandito banda, di ba? 4 picks 1 word yung lalaroin natin sa hapong to. Simple lang naman. Siguro gawin na lang natin, every row, tatawag ako ng isa na manghuhula kung ano yung ating mystery word. Okay? Sige. Sample muna tayo, para hindi kayo mahirapan. Okay. So, for first mystery word, ano sa tingin nyo yung word na ito? Sige. Any idea muna kung sino yung nakakaalam na ng sagot, pwede pakitaas ang kamay. Sa mahilig sa K-drama. Okay. Mahulaan to. Wala pa nakakahula? Ay, talo kayo ng mid. Si Cass. Encounter. Okay, tama kaya ang hula ni Cass? Ay, ayaw. Ayaw na gumana nitong clicker. Okay, ang correct word ay encounter. So, gets nyo na yung game. Ganun lang yung game. Sige, isang sample pa. Baka mayroon sa atin mga medyo nakapinchumpur. Hanggang medyo nagpa-process pa. Isang sample pa. Ayan. Okay, si Alan Dave. Testimony. Okay, meron pa ba ibang sagot bukod sa testimony? Any other answer? Wala na. Okay, sige. Tama kaya si Alan Dave? Correct answer is testimony. Okay. So yun, may idea na. Gets natin yung game. So sa third round, gawin natin na magkakalaban bawat row. Tatawag ako ng isang representative per row para sumagot para sa ating next round. Tapos lagyan natin ng thrill. Ang makakahula, mananalo ng 200 pesos. Bigla, mukhang pera talaga kayo, no? Kanina lulungkot ninyo, tapos bigla kayong sumaya na sinabi kong 200 pesos. Okay. Next word. Okay. Sige, para sa row na to, Johnny Lynn, ikaw ang representative, pakitayo. Pwede nyo siyang turuan kung gusto ninyo. Okay.
So, dito sa row na to, si Nanay Lina. Nanay Lina. Tapos dito, si Nanay Janet. Nanay Janet. Tapos dito si Ron. Sige, tayo po lahat ng mga representative. Sige, tayo po lahat ng mga representative. For 200 pesos, tayo para alam nung row ninyo kung sino yung sisisihin kapag ka nagkamali kayo. Sige po. Okay, unahin natin si Ron. Ron. Camp. Nanay Janet. Camp. Campus Ministry. Camp. Okay. Sino kaya ang nanalo ng 200 pesos? And the correct answer is comedy. Sorry, walang nanalo. Okay. Tama naman, di ba? Ito yung mga nakakatawang mga moment eh. Di ba? Yung hep hep. Alright. My family is out of anywhere. Grabing English, nakakadugo ng ilong. So, ayan yung mga comedy ang ating tamang word. For the next round, gawin natin, i-double natin yung price. Ayan. For 400 pesos, sino kaya ang pwedeng manalo? Sige, so, okay, ano lang yan, kagagawa lang. Sige, for this row, Genesis, tayo ka Genesis. Yan. Tapos dito si Nanay Yoli. Nay, tayo ka po, Nay. Tapos dito, IZ. Si IZ. Tayo ka, IZ. And sa last, yung katabi ni MJ. Si Jen. Sige. Sige. Unahin naman natin si IZ. IZ, anong hula mo? Baptism. Nanay, baptism. Ha? Bath. Jen. Ano? Basa? Okay. So, basa daw sa kanila. Okay. Sino kaya ang nanalo ng tumataginting na 400 pesos? Ang correct answer ay mababaw. Oh, sorry. Walang nanalo ulit. Praise. Pero tama naman, di ba? Hanggang dito lang nila pastor, tsaka nila tatay rin eh. Mababaw naman talaga. Okay. For the last round. Ayan. 500 pesos sa makakahula. Okay? Sige. And ang word natin ay okay. Sige. For this row, si Ian. Yan. Tapos dito, si Jacob. Tapos, dito si Nanay Feli. And dito, si Tatay Mario. Unahin natin si Tatay Mario. Tay, anong hula mo, Tay? Ha? Worship. Nanay Feli, may hula ka na? Re-encounter. Okay. Si Jacob. Ha? Ano yun? Praise. Yan. Ano? Confident ka? Marami. Okay. The correct answer is marami. Okay. At dahil nanalo ang row na to, sila ang makakakuha ng 500 palakpak. Let's go! Woo! Very good. Tuwang-tuwa yun na orient ng umaga tsaka yung tanghali. Oh, pagkakataon. Madadaya kayo, ah. Okay, sige. So, ayan. Actually, kaya ko nilabas yung mga pictures. Parang ano na rin siya, parang sort of throwback na rin natin sa iba't ibang event na naranasan natin dito sa
loob ng church. And yun yung mga event na kung saan talaga nga naman, nakaranas tayong maging on fire or naranasan talaga natin na yung alam mo yun, init na init ka talaga na gustong-gusto mo talagang mag-serve kay Lord. Diba? So marami, dahil during encounter, parang marami sa atin, may mga binitawang pangako sa Diyos. Lord, simula sa araw na to, Lord, ikaw na ang Diyos ng buhay ko. Lord, ko sa iyo, Lord, pangako ko sa iyo na habang buhay kitang paglilingkuran, habang buhay kitang pupurihin, sasambahin. Lord, magbabago na ako. Di ba alam niyo yun, yung during encounter, yung habang nagpe-pray ka, yung katabi mo, tapos tumutulo yung uhog, tumutulo yung luha, di ba parang ganun. Parang ito yung mga events and yung mga ginagawa ng church para tayo ay maging on fire. Parang yun nga yun yung ano niya. Yun yung pinaka-purpose, okay? So, ang saya na sana nung kwento, kung lahat lang ng mga binibitawan natin pangako sa Diyos, kapag tayo ay on fire, kapag tayo ay mainit, tinutupad talaga natin. Pero ang nakakalungkot, alam nyo po, walang excuse pagdating sa usapang panlalamig or pagdating sa usapang kawalan ng gana. Yung parang wala ka ng gana sa pagsiserve kay Lord. Bago ka man, 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, 15 years, gaano ka katagal sa church, hindi ka excuse kapag ka nag-hit yung word na nanlalamig ka o kaya yung parang nawawalan ka ng gana. Diba? Walang excuse dun eh. Or baka yung iba, during encounter, umiiyak lang, bet ka umiiyak? Kasi umiiyak rin yung katabi ko eh. Nakakahawa, parang gano'n. Ang ng music, ang solemn ng music, kaya ako naiiyak, parang ganyan-ganyan. Kaya after a week, may mga promises na good for 1 week, may mga promises na good for 1 month, may mga promises naman na good for 1 year naman, may mga good for 2 years, 5 years. Pero ayun nga, kasi mahirap talaga bilang Christian, hindi maiwasan na ikaw ay makaranas ng panghihina, panlalamig, o yung parang nawawalan ka na ng gana sa paglilingkod sa Lord. Dito sa report na pinakita ng Asher during LG Gathering kahapon, makikita natin yung comparison ng invitation natin from 2024 and 2025. Parang ganyan yung comparison ng dalawa. Yung red yung 2024, yung blue yung 2025. And makikita ninyo na yung pagdating sa invitation, yung church talaga natin nag-excel. Diba? From 2024, ayan lang yung mga na-invite natin per month. May 6, may 8, may 12, may 10, may 2. Pero nung pumasok yung 2025, January, 39 invites, di ba? February, 28, 27, 14, 17. Talaga nga naman, lagi tayong above sa 10 pagdating sa usapang invitation. Isang possible reason siguro kasi dahil nag-open tayo ng evangelism department. Pero pwede rin kasi naman talagang na-hype. Tapos lahat sa atin gusto natin mag-invite talaga ng people. May ganong, alam niyo yun, parang naging trend, ganon. So, kung iisipin mo, dahil nga sa ganitong numbers of invitation sa loob ng church, iisipin mo, dapat puno tayo ngayon. Di ba? Kasi 2024, puno na tayo eh. 2025, ang dami nating invites. Dapat nag-uumapaw tayo ngayon. Dapat puno tayo ngayon. May bakante dyan. May bakante dito, may bakante ron. Di ba? Parang nakakapagtaka, bakit nga ba hindi tayo puno? Tinignan, na-report din ng Asher kahapon, ito namang comparison ng 2024 and 2025 ng attendance natin between services ng mga months. So, lumabas dito na sa January, kahit na napakarami ng invite, 157 lang ang total attendance natin sa church. Ba't ganun? Diba? Eh kung meron tayong 162 ng 2024, plus yung, ilan nga ba yung invite kanina? 39, dapat nasa 190 to 200 umaabot yung attendance natin. Pero, bakit ganun? Bakit hindi siya nagkakalayo? Saan tayo nagkamali, di ba? Saan tayo nang kulang? I'm sure merong reason. And the answer to that is yung marami kasi sa mga matatagal na sa atin yung nawala. Kasi nga, hindi talaga maiiwasan eh. Hindi talaga natin kayang i-prevent na bilang isang Christian, makakaranas ka sa buhay mo na ikaw ay manlalamig. Part talaga yun ng
journey natin as a Christian. Nag-search ako, tumingin ako sa mga forums, sa mga threads. Ano nga ba yung mga pangunahing dahilan? Yan. Bakit nawawalan ng gana maglingkod sa Panginoon ang isang Kristiyano? Okay? Tapos ito yung mga top answers na nakuha ko based sa mga tinignan kong iba't ibang mga sites kung ano nga ba yung mga dahilan bakit nawawalan ng gana maglingkod ang isang Christian. First, sabi doon ay yung change priority. Yung nagbago daw yung priority. Pakibasa ngayon nasa ilalim, sabay-sabay. 1, 2, 3. Okay. Alam niyo, sa totoo lang, pag-usapang pagbibigay ng panahon sa Diyos sa buhay natin ngayon, dahil nandito tayo sa mundo, hindi naman talaga madali na maglaan talaga ng panahon na para sa Diyos. Kasi napakarami talaga natin pinagkakabalahan at ginagawa sa ating mga secular life. Ilang oras meron sa isang araw? 24. Ilang oras ka natutulog dapat sa isang araw? 8. Kung nagtatrabaho ka, ilang oras ka na sa office? 8. That's 16. Ilan na lang yung natitira? Math. Of 24, may 8 na lang natitira. May umalong oras ka lang natitira after mo magtrabaho at after mo matulog. Ngayon, kung yung pagpasok mo sa trabaho, 1 hour papunta, 1 hour pa uwi, ilang oras yon? 2 hours. So 8 minus 2, 6 hours na lang yung natitira sa'yo. Di ba, isang mga nanay natin, kailangan pang gumawa ng mga gawaing bahay, hugas ng plato, linis ng bahay, laba. Nay, gaano katagal yung mga household chores usually? 2 to 3 hours? Mga ganon? Siguro yung accumulation, di ba? 2 to 3 hours. So sabihin natin ganon. So sa 6 hours, bawasan mo ng 2 to 3 hours, may 3 hours ka na lang natitira. Di ba? Siyempre, marami pa tayong ibang kailangan gawin. Manonood pa tayo ng Batang Quiapo. Di ba? Manonood pa tayo ng ano bang kalaban ng Batang Quiapo sa kabila? Ha? Lolong. Okay. Kung ano man yung pinapanood ninyo. Sabihin natin, may 30 minutes to 1 hour ka nanonood. May mga hobbies ka. Gusto mong mag-drawing, gusto mong maging magaling na basketball player, kailangan mong i-hone yung skills mo. Magbibigay ka rin ng panahon para doon. Diba? Gusto mong maging magaling mag-gitara, magbibigay ka rin ng panahon doon. So, lumalabas talaga, sa isang buong araw pa lang, sa dami ng kailangan mong gawin, ang malaking tanong na kaagad, saan mo ilalagay yung oras mo para sa Diyos? Hindi pa natin pinag-usapan yung devotion, hindi pa natin pinag-usapan yung LG, yung kapag may disciple ka, visitation, parang wala pa yung kay Lord, ubos na kaagad yung 24 hours natin. What if magkaroon pa tayo ng transition? Kunwari, punong-puno na yung schedule mo nung single ka pa lang. Paano kung bigla ka nagkaroon ng jowa? Diba? Tapos yung jowa mo, piling prinsesa. Diba? Sa Ortigas nagtatrabaho, tapos ikaw sa May Quiapo, papasundo, papahatid pa uwi sa Baseco. Double back. Diba? Parang ganun, ilang oras ka agad yun. Diba? Tapos gusto pa, lagi kayong magkausap. Sa mga nanay, dati kayong dalawa lang, ngayon nagkaroon kayo ng baby, kailangan mo bigyan ng panahon yung baby. Lalong dumadami yung kailangan mong gawin habang nagtatransition ka sa buhay. Ang tanong, saan mo ilalagay si Lord? Kaya ngayon, maraming Christian, na mayroon naman talagang panahon para kay Lord noon, kailangan nilang pagkasyahin yung secular life. Ang tinatanggal ng iba, wait, yung 8 hours kong tulog, gagawin ko na lang 6 hours. Di ba? Yung iba naman, teka lang, yung ML, gano'ng katagal yung laro ng ML? Sa mga ML champions natin dyan, no? Gano'ng katagal ang isang laro ng ML? Pag kayo, 5 minutes lang, no? Kasi panalo na kaagad. 30 minutes to 1 hour, o 4 hours kayo nag-ML. No, parang gano'n. Babawasan mo yung ngayon, yung mga medyo hindi mahalaga. Pero ang nakakalungkot, maraming Kristiyano, instead na bawasan yung oras sa panonood ng TV, instead na bawasan yung oras sa mga hindi masyadong mahalagang bagay, ano ang tinatanggal? Tinatanggal yung devotion, hindi na muna ako magdi-devotion, busy. Daming school works. Tinatanggal yung prayer meeting, tinatanggal yung Sunday service, daming kailangan gawin para sa school. Yung tinatanggal yung oras na dapat para sa Diyos. Kaya nga alam niyo, sa totoo lang, hindi ka naman talaga busy. Hindi ka naman talaga walang panahon para sa Diyos. Hindi ka naman talaga walang maibigay na time para sa Diyos. Mas pinipili lang natin minsan na i-priority yung ibang bagay kaysa sa Diyos.
So ganun, Christian ka, nagbago ka ng priority. Si Lord yung tinanggal mo. Next reason, sabi rito, kapag ka over familiarity. Pakibasa yun na sa ilalim. Okay, common to sa mga matatagal ng Christian. Kapag matagal ka ng Christian, nagme-ministry ka, may mga ginagawa ka para kay Lord, kaso sa sobrang tagal mo ng Christian, nakalimutan mo na kung bakit mo ginagawa. Kaya ang nangyari ngayon, maraming Christian nagsasawa. Ayoko na nga, tinatamad na ako. 'Di ba? Kaya ang mangyayari, manlalamig, aalis, lalaylo, mawawala sa church. Next reason is yung trial and test, temptation, and consequences. Pakibasa ka na sa ilalim. Very common, di ba? Napakarami nang nawala sa church dahil nakaranas ng paghihirap. As Christian, mahalaga ma-recognize mo, kailan nga ba yung pinagdadaanan mo trials, kailan ito test, kailan ito temptation, at kailan din ito consequences. Ano pinakaiba ng apat? Yung trials and test, kanino nang gagaling? Sino nagbibigay ng trials and test? Si Lord, di ba? Si Lord. Kapag kasi Lord ang nagbigay ng trials and test, ano dapat ang ginagawa? In-overcome, ini-endure. Yung temptation, kanino nang gagaling? Kay Satan. Pag temptation, ano dapat ang ginagawa? Tumatakbo, di ba? Iniiwasan. Maraming Christian kasi, temptation, kaya ko yan, di ba? Kayang-kaya ko yan. Huwag kayong mag-alala, hindi ako mawawala kay Lord, di ba? Tukso, walang-wala sa akin yan. Yun, nawala na kay Lord. And yung last, yung consequences, sinong may gawa? Tayo, di ba? Ikaw, ako. Kasi ito na yung bunga ng maling desisyon na ginagawa natin. Tapos, ito nakakalungkot eh. Dumaan ka ng trials, test, consequences, temptation, lahat puro si Lord ang may kasalanan. Lord naman eh. Kala ko ba Lord ka? Bakit ganito yung buhay ko? Bakit ang dami kong pinagdadaanan? Diba? As Christian, dapat ma-identify mo, ano ba yan? Trials ba yan? Test ba yan? Baka mamaya naman kasi temptation yan, o kaya baka mamaya consequences yan nung something na ginawa mo. So, ito yung isang reason bakit maraming Christian na nalamig sa Lord. Sabi naman, isa rin daw sa reason bakit marami ang nanlalamig kay Lord ay yung stagnancy. Pakibasa yun na sa ilalim. Okay, in the first place, hindi ka naman talaga nagseryoso kay Lord. Di ba? Hindi ka nga lumago sa 5 taon mo sa church, sa 10 taon mo sa church, sa 15 years mo sa church, at tagal mo na rito. Hindi ka naman talaga lumago in the first place. Kaya nung nanlamig ka, bakit ka magtataka? Di ba? Parang nalalamig ako. Kailan ka ba uminit? Di ba? Parang ganun. Naman sa noon, nakikisama ka lang sa Agos, may mga kaibigan ka sa church, hindi mo naman talaga sineryoso yung paglilingkod mo sa Lord. And alam nyo, sobrang dangerous ng pagiging stagnant sa isang Christian. Alam nyo ba yung isang stagnant river? Alam nyo yung stagnant river, yung ilog na hindi dumadaloy? Yeah. Stagnant river, ibig sabihin niya walang activity, walang current. Ano lang yan? Calm and serene, tahimik na tahimik. Wala kang maririnig na ingay. Ay, naglalakad ka, tapos may ilog pala dito. Hindi ko alam. Maraming Christian, dahil sa pagiging stagnant nila, ganyan. Tahimik na tahimik. Makakausap mo, Brad, ano nga ulit pangalan mo? Kuya, ako si ano. Ilang taon ka na nandito sa church? 10 years na ako dito, kuya. 10 years? Di ba? Bakit hindi kita kilala? Kasi ang daming Christian stagnant. Hindi na talaga nag-move forward. Hindi talaga nagseryoso. Pangalawang characteristic ng isang stagnant river, ang isang stagnant river ay mabaho. Dahil nga walang activity, hindi nagpo-flow yung water, bumabaho yung tubig. Amuin mo ngayon katabi mo. Di ba? Medyo nangangamoy na ba yan? Di ba? Grabe, ang harsh ng iba. Opo daw, opo. Yun yung mangyari kapag stagnant, di ba? Mag-aalingasaw ka, mangangamoy ka lang ng mangangamoy. And sabi ron, ang stagnant river daw, pinagmumula ng pest and other diseases. Kung sino yung stagnant sa church, pansinin nyo, yan yung pinagmumula ng chismis. Di ba? Uy, nakita ko si pastor. Kala ko ba ganito? Kala ko ba ganyan? Di ba leader yun? Bakit ganito? Bakit ganyan? Yung mga stagnant, ganyan eh. Sila yung, kasi walang masyadong ginagawa, maraming time, ang daming sinisira. Ang daming reklamo, ang daming kuda. Bakit ganun? 3 yung aircon sa church, bakit ang init?
Di ba? Hindi tuloy ako hindi ko tuloy masuot yung outfit na gusto ko. Sayang naman yung binili kong Uniqlo. Di ba? Parang gano'n. Yun yung stagnant. Siya yung pa yung maraming kuda, siya pa yung maraming reklamo. Next, sabi dito, isa rin daw na reason kung bakit nanlalamig ang isang Christian ay yung sins and self-condemnation. Pakibasa yun na sa ilalim. Yes, sobrang common. Napakaraming beses ko nang narinig. Siguro kung kung bibigyan ako ng 100 kada maririnig ko yan, yayaman talaga ako. Dahil sa daming beses ko narinig yan from my disciples talaga. Na sinabi nila, kasi ang sama-sama ako ng tao. Kasi kuya, hindi ko maiwasan yung kasalanan ko. Di ba? As if naman magbabago or mawawala yung kasalanan mo pag lumayo ka kay Lord. Yun yung common mistake eh. Akala mo kapag ka lumayo ka kay Lord, mas magiging okay ka. Actually, baka mawala lang yung guilt na may ginagawa kang mali. Pero sa totoo lang, from that point na umalis ka kay Lord, palala ka ng palala. Talagang totally madiderail ka sa magandang plano ng Diyos para sa'yo. Isang araw, magkikita na lang ulit tayo. Kayo ng leader nyo. Oh, kamusta ka na? Ito. Solvent, grabe naman. Okay, next. Persecutions. Pakibasa na sa ilalim. Yun, ang daming Christian. Ayaw na mag-serve kay Lord. Bakit? Kasi niloloko nung kaibigan. Kasi kuya, tinatawag nila ako, KJ ko daw eh. Tago, pastor, ginaganon-ganon ako. Tapos yung mga nanay, yung mga magulang ko sa bahay, sasabihin ako, pasimba-simba ka pa. Di ka naman nagbabago. Alam mo yun, sobrang bigat ng buhay ko kasi pinipersecute ako. So, parang ano, di ba? Hindi naman bago yung persecution. Sabi nga ni Jesus Christ, the world will hate you because of me. Hindi niya sinugarcoat yan. Hindi niya sinabi na, sumunod kayo sa akin, marami magkakakrush sa inyo. Di ba? Hindi sinabi ni Jesus Christ yun. Sumunod kayo sa akin, promise. Diba? Yung mga opportunity, hahabulin nga. Pyramid scam, naging pyramid scam. Di ba? Lahat ng mga opportunities, lalapit sa inyo dahil sumunod kayo sa akin. Walang ganun. Ang sabi ni Christ, pag sumunod ka sa akin, di ba, kagagalitan ka ng mundo. Eh bakit nung na-persecute ka, parang hindi mo alam? Sabi mo sa katabi mo, bakit parang hindi ka na-inform? Di ba? Kasi ang dami, parang bagong-bago naman tayo sa usapang persecution. Eh, parang given naman na kapag Christian ka. And last, sabi rito, isa pa raw sa pinakadahilan bakit nawawalang isang Kristiyano sa paglilingkod sa Diyos ay yung failures and rejection. Pakibasa nga sa baba. Okay, mga feeling main character. Lord, di ba? Parang may utang na loob sa'yo si Lord. Lord, nagsimba ako dapat bukas mataas ang grade ko. Di ba? Lord, nagsimba ako, dapat yung business ko magbo-boom. Di ba? Lord, nagsimba ako dapat yung crush ko sasagutin ako. Diba? Alam mo yun, parang kapalit ba yun ng paglilingkod mo sa Diyos na kailangan maging maganda yung status mo sa buhay? Na kailangan totally maging stress-free ka? Yung ba yung pinangako ng Diyos sa atin? Pero ang daming Christian confused. Akala nila, kapag ka nag-serve kay Lord, wala nang failures, wala nang rejections. Hindi po totoo yun. Okay? Sabi ni Paul, yan, sabi niya 2 Timothy 1, 3-4, sa 3, I thank God whom I serve as my ancestors did. With a clear conscience, as night and day, I constantly remember you in my prayers. Ang tinutukoy niya rito ay si Timothy. Sulat niya to para kay Timothy. And kung aware kayo sa chronological arrangement ng Bible, yung 2 Timothy, ito yung last letter ni Paul, sa Pauline letters. Parang ito yung last Pauline letters, yung mga sinulat ni Paul. Ito yung time na si Paul talaga ay malapit na siyang mamatay. Pag binasa nyo yung Acts, Book of Acts, mababasa nyo doon na sa Acts pa lang, sinabihan na si Paul kung ano ang mangyayari sa kanya once na pumasok siya sa Jerusalem. Sabi, pag pumasok ka yan, gagapusin ka at doon ka mamamatay. Yun yung sabi sa kanya sa Acts. So, hindi na bago kay Paul yung idea na siya ay mamamatay. Pero nung sinulat niya itong 2 Timothy, ano na talaga, nandun na talaga siya sa door. Kumbaga, any moment now, pwede ka na mamatay. Parang, any moment now, pwede ka na talagang kung paano ka mapapatayin, yun na yung gagawin sa'yo. Pero si Paul,
sa kabila ng lahat ng yon, sumulat siya kay Timothy. Ito ang sabi niya sa 4, "Recalling your tears, I long to see you so that I may be filled with joy." Nalaman, parang sa first part, sabi niya, recalling your tears. So malinaw na mayroong pagluhang nagaganap kay Timothy. Pwedeng, kasi from 1 Timothy to 2 Timothy, mayroon siyang pagitan. Pwedeng nabalitaan ni Paul na si Timothy ay nahihirapan. Kasi umiiyak, di ba? Umiiyak daw si Timothy. So merong kagbigatan, merong pinagdadaanan si Timothy. Pwedeng nabibigatan siya kasi mamamatay na si Paul, or dahil nga sinabi rin talaga ni Paul kay Timothy na huwag mong hayaang hamakin kanila dahil ikaw ay bata, may possibility rin talaga na si Timothy nahihirapan sa kanyang paglilingkod sa Diyos kasi nga mas bata siya. Di ba? Parang ganon. So, si Timothy, meron siyang kabigatan, meron siyang naranasan na paghihirap. And sa verse 5, sinabi yan talaga na ang result kay Timothy nung kanyang nararanasan, si Timothy ay naging timid. Alam niyo ba yung timid? Timid. Hindi niyo alam yung timid? Okay. Yung timid, di ba? Timid. Okay, hindi siya, ang timid, ibig sabihin nito, parang gusto niya nang sumuko dahil meron ng alinlangan, meron ng pagkatakot sa kanyang puso pagdating sa paglilingkod niya sa Lord. Sabi kasi ni Paul sa 1:6, "For this reason, I remind you to fan into the flame the gift of God which is in you through the laying on of my hand." So yung sabi ni Paul kay Timothy, dahil nabibigatan, mayroong pagluha, nahihirapan si Timothy, fan into the flame. Huwag mong hayaang ikaw ay manlamig. Sabi niya, nahihirapan ka, huwag mong hayaang ikaw ay manlamig. Fan into the flame. Ano ba ibig sabihin nito? Sino sa inyo dito kumakain ng barbecue? Ano ginagawa nung nagba-barbecue kapag nagluluto ng barbecue? Pinapaypayan. Diba? Pinapaypayan niya yung uling para magbaga, para umapoy. Diba? Or sa ibang translation, sabi doon, stir. Haluin. Di ba yung uling kapag medyo mamamatay na, nag-aabo, ano ginagawa ng mga nagba-barbecue? Ginagano-gano nila para umapoy ulit. Sinasabi ni Paul na huwag mo raw hayaan na mamatay yung apoy nung gift of God, or yung sinasabing gift of God dito, your salvation, or yung gift from the Holy Spirit na natanggap niya, or pwede rin naman talaga na yung kanyang ministry. Kasi sabi ni Paul, which is in you through the laying of on my hands. So it's something na natanggap niya galing kay Paul. So pwedeng ito yung responsibility. Parang ganito, okay, baka lumalalim ako sa terms. Parang ganito yung gustong sabihin ni Paul. Huwag mong hayaan na manlamig ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Huwag mong hayaan na manlamig ka or parang mawalan ka ng gana sa lahat ng ginagawa mo para kay Lord. Parang bottom line, yun lang naman yung gustong sabihin dito ni Paul. And ang sinabi niya rito, fan into the flame, ibig sabihin, kailangan ikaw mismo mag-effort ka na hindi ka manlamig or hindi ka mawalan ng apoy sa Diyos. Kapag may nararamdaman mo na parang nanghihina ako, parang nanlalamig ako, hindi nga ako attend. Hindi dapat ganon. Sabi ni Paul, parang ganito, kapag pakiramdam mo nanghihina ka na, mas lalo mong sipagan. Lalo mong paypayan. Para mas lalo kang magliyab. Parang gano'n. Alam nyo, parang kunwari naglalakad ka pa uwi ng bahay, wait lang. Magsisimula na yung Batang Quiapo. Pero may prayer meeting ngayon. Wait. Batang Quiapo, prayer meeting. Parang mas masarap manood ng Batang Quiapo. Diba? The more na ayaw mong umattend sa isang gawain, doon ka dapat mas umattend. Parang yung sabi ni Paul, fan into the flames. Sunday ngayon, pero parang pagod ako sa work kasi nag-overtime kami kahapon. A-attend ba ako o hindi? Doon ka mas umattend kasi andun ka na sa point na parang kinukonsider mo na wag maglingkod sa Diyos. Wag umattend ng gawain ng Diyos. Doon mo i-fan. Doon mo mas lalong sipagan. Kasi mas nag-glorify si Lord sa sacrifices kapag ginawa mo yung isang bagay against your flesh. Ayaw mo naman talaga magsimba sana kasi nga medyo pagod ka. Pero nagsimba ka. Alam niyo, mas nag-glorify si Lord sa ganun. Kasi nakikita niya na sacrifice ka para sa Kanya. So sabi ni Paul kay Timothy,
fan into the flame, huwag mong hahayaan na ikaw ay manlamig. So, yan. Pag-usapan natin, how to reignite your passion in serving God. Kung meron man sa iyo dito dati, ang sipag-sipag mo sa ministry, pero ngayon, wala ka ng ministry. Baka kailangan mo mag-reignite. Diba? O kaya, dati kang LG leader, pero ngayon, wala ka nang hinahandle. Baka kailangan mo mag-reignite. Baka kailangan mo lang alalahanin, kailangan mo lang paypayan yung flame na naramdaman mo noong panahon na umiiyak ka sa encounter. Noong panahon na talagang nagtataas ka ng kamay sa camp, Lord. Di ba? Gamitin mo buhay ko, Lord. Parang gigil na gigil ka eh. Parang ganun. Baka kailangan mo lang i-reignite yung mga yon para makabalik ka dun sa init ng paglilingkod mo sa Diyos. Si Paul mismo, nagbigay siya ng mga tips kay Timothy na ito yung kailangan mong gawin para hindi ka manlamig. Unang-una, sabi ni Paul kay Timothy, para hindi ka manlamig, Timothy, una, pursue holiness. Pakibasa ngayon sa baba. Yes, hindi naman talaga masama kung ikaw ay susubukan na mamuhay ng banal, di ba? Kasi sabi nga ng mga unchurch, yung mga kakilala natin, kala mo kung sinong banal yan. Hindi naman masama na subukan mo na yung buhay mo ipakita sa kanila, isang buhay na maayos, isang buhay na banal. Mahirap, oo, mahirap kasi sinful talaga tayo in nature, di ba? Kasi minana natin kay Adan at Eva, kay Eva at Adan. Di ba, minana talaga natin sa kanya yung ating kasalanan, di ba? Meron talagang ganon, kaya hindi, alam nyo, sa totoo lang, iniisip ko, kawawa naman, alam mo, naawa ko kay Eva, sa totoo lang. Kasi sa lahat nung preaching na napakinggan ko, kung bakit tayo makasalanan, si Eva talaga yung sinisisi, di ba? Di ba? May sumisi na ba sa ahas? Wala, di ba? Laging kasalanan ni Eva yan eh. Si Eva kasi kinain yung prutas eh. Parang ganun yung laging kaya naawa ko kay Eva eh. Iniisip ko nga siguro balang araw kung mapupunta tayo sa langit. Alam mo, habang tinutur ka sa langit, uy, di ba? Halika dito kapatid, tutur kita dito sa langit. Ito, nakita mo to? Si Noah, ito si Noah. Noah, ikaw pala yan. Parang ganun. Yung nag-build ng ark sa bundok. Oo nga. Noah, alam mo, I'm a big fan. Noah, pa-selfie nga ako. Parang ganyan. O, lika dito, sa may unahan. Ay, nakita mo si Moses. Moses, papakilala lang kita sa baguhan dito. Parang ganun. Uy, si Moses, naghati ng dagat. Ikaw pala si Moses, di ba Moses? Alam mo, idol na idol kita. O, si Job, si Job natutulog. Job, lika Job. Ito, di ba, si Job, namatay lahat ng anak. Namatay yung mga hayop, di ba? Pero faithful kay Lord. Yan pala si Job. Di ba? Job, alam mo, Job, sobrang laki ng inspirasyon ko sa buhay mo. Ito. Ito mo si Eva, kumain ng prutas. Ikaw talaga may kasalanan. Di ba, na-imagine ko si Eva? Grabe naman, di ba? Hindi, sisihin nyo naman yung ahas. Parang gano'n. Pero ayun nga, out of our sinful nature, napakahirap maging banal. Pero ang sabi ni Paul kay Timothy, He has saved us and called us to a holy life. Sabi, kasama, di ba, package deal na nung niligtas ka ng Lord, merong calling sa'yo to live in a holy life. Hindi mo pwede paghiwalayin, i-claim na niligtas ako ng Panginoong Hesus. Pero pag usapang holiness, wala kang ginagawa to live a holy life. Hindi pwedeng ganon. Kaya sabi rito, package talaga siya eh. Save us and called us to a holy life. Ibig sabihin, kapag niligtas ka ni Jesus Christ, kailangan pinupurso natin yung holiness. Sabi naman ni Paul kay Timothy, ito pa, kapag nanlalamig ka, sabi niya, siguro kailangan mo lang na mas makilala pa ang Diyos. Constantly discovers God. Pakibasa kayo na sa ilalim. Okay, marami sa inyo hindi nagbabasa. Si Nanay Paili lang ang may 500 mamaya kasi siya yung nagbabasa. Okay, so, di ba, konting problema, nakaranas ang konting pagsubok, nagtatampo ka agad kay Lord. Alam niyo, minsan iniisip ko, siguro hindi na issue dito yung problema mo eh. Di ba? Hindi na siguro issue kung gaano kabigat, gaano kagaan yung problema ang pagdadaanan mo. Siguro ang issue mo na dito, hindi mo kasi talaga kilala si Lord. Hindi mo talaga diniscover kung sino ba talaga yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Okay? Alam nyo, marami dito sa atin, napakabata pa, pumapasok na agad sa relationship, di ba?
gustong-gustong magjowa, akala mo mauubusan ng jojowain, di ba? Baka kasi hindi mo nabasa yung sabi sa Ecclesiastes 3, na sabi ni Lord, lahat ng bagay ay may tamang panahon. Di ba? Marami naman dito sa atin, pumapasok sa maling relasyon, kahit alam na nila in the first place na mali. Nagsisettle pa rin sa isang wrong relationship, sa ungodly relationship. Bakit? Kasi kuya, baka wala nang ibang magkagusto sa akin. Di ba? O kaya kuya, baka wala nang ibang dumating. Di ba? Alam mo ba yung sinabi ni Lord kay Sabi ni Lord kay Adan, 'di ba? Nabibigyan kita ng suitable partner. Nabasa mo ba 'yun sa Bible? 'Di ba? Or nabasa mo ba nung sabi ni Abraham kay Eliezer, hanapan mo ng mga pangasawa si Isaac? Nagbigay siya ng standard, baka hindi, alam mo ba, baka mamaya, problema mo talaga, kaya ganyan yung mindset mo. Kasi hindi mo talaga totally dinidiscover or nakikilala ng Lord. Baka kaya ka nagsisettle sa isang trabaho na sineseparate ka kay Lord, kahit na alam mong maapektuhan yung pagsiserve mo kay Lord. Kasi feeling mo, maghihirap ka ng gusto kapag ka hindi ka nagtrabaho. Baka kasi nakalimutan mo na si Lord is the Jehovah Jireh. Baka di mo nabasa yung Matthew 6:33 na sabi ni Lord, seek first the kingdom of God. Di ba? Pag inuna mo ako, lahat ng bagay ibibigay ko sa'yo. Nakikita ninyo, minsan hindi problema yung problema mo. Ang problema mo, yung hindi mo kilala ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, constantly discovers God. Alam niyo, sa totoo lang, napakababaw pa ng pagkakilala natin sa Diyos. Kahit ako, aminado ako. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, that is why I am suffering as nahihirapan ako ngayon. Sabi niya, yet this is no cause for shame because I know whom I have believed. Imagine, taong mamamatay na to. Pero sinabi niya pa rin, hindi ako nahihiya, hindi ako nasisway. Alam ko kung sino yung pinaglilingkuran ko. Kaya ba nating sabihin to? Diba? Na mayroong magandang opportunity sa harapan mo, pero dahil against sa pinapagawa sa'yo ng Lord, no. Alam ko kung sino yung pinaglilingkuran ko. Hindi ako magsisettle dyan. Kaya ba nating sabihin yung sinabi ni Paul? Sabi niya, and I'm convinced that he is able. Wala siyang hindi kayang gawin. Lahat kaya niyang gawin. Sinabi niya na hindi ka maghihirap. Sinabi niya na pasaganain ka. Bakit ganun? 'Di ba? Bakit ang hilig natin ipagpalit si Lord sa mga opportunities, jobs na alam natin na maglalayo sa Kanya? Maybe the problem is yung talagang kung gaano natin siya kilala. Baka talagang, alam mo yun, napakababaw na pagkakilala natin sa Diyos. Sabi niya sa Isaiah 55:8-9, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, ito yung sinabi ng Diyos kung gaano katindi yung distansya na pag-iisip mo at yung pag-iisip ng Diyos. Para daw langit at lupa. Kung gaano kalayo yung langit sa lupa, ganun din yung difference ng pag-iisip natin sa Lord. Ikaw, hanggang sa lupa ka lang, pero yung pag-iisip ng Lord, abot hanggang sa langit. Kaso, ang daming Christian, pilit nating ibinababa si Lord on our level. Lord, ito ang gusto ko mangyari. Kailangan ito masunod. Hindi, Lord, ngayon na. Kasi kailangan ko na ito ngayon eh. Paano yung pamilya ko? Paano yung mga taong umaasa sa akin? Lord, sige na, kumilos ka ako talaga makapangyarihan ako. Alam niyo yun, parang si Lord yung pinag-a-adjust natin. Sabi nga ni Lord, ang taas. Ang ganda ng plano niya para sa'yo, yung pag-iisip niya. Sobrang advanced compare sa pag-iisip natin. Okay? So, sabi ni Paul kay Timothy, Timothy, ito pa. Pag nakilala mo na ang Lord para hindi ka manlamig, sabi niya, work with the Holy Spirit. Pakibasa yun na sa baba. Okay. Sa paglilingkod sa Diyos, hindi talaga pwede na nananahan tayo sa sarili nating lakas, sarili nating galing, sarili nating katalinuhan. Napakahalaga na lagi natin kinukonsult yung Holy Spirit sa lahat ng bagay na yan. Ang ating pastor, si Pastor Benji, talagang bukang bibig niya yan sa amin as council. Pag meron kaming desisyon na hindi kami makapag-come up sa isang final decision, ang gagawin ni Pastor, ganito, ihang muna natin yan, tapos lahat tayo mag-pray. Lahat tayo humingi talaga tayo ng wisdom kay Lord.
bago tayo mag-decide para dyan. Kasi sa totoo lang, kapag ka inalis mo si Lord sa isang bagay na ginagawa mo, mapa ministry, mapa secular life, once na tinanggal mo siya, doon na nagsisimula yung mga maling desisyon, doon na nagsisimula na nawawalan tayo ng proper na guidance mula sa Diyos. Kaya nga sabi ni Paul kay Timothy, guard the good deposit that was entrusted to you, guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us. Pag-ingatan mo yung ministry na binigay sa'yo ni Lord, pag-ingatan mo. Yung tao na ipinagkatiwala sa'yo ni Lord, pag-ingatan mo. Sabi ni Paul kay Timothy. Pero sabi niya, makipagtulungan ka sa Holy Spirit. Lagi kang mag-pray, lagi kang mag-consult. Huwag mong isipin na kaya mo ng ikaw lang. Okay? Sabi mo sa katabi mo, hindi mo kaya ng ikaw lang. Okay. Sabi pa naman ni Paul, okay, you're working with the Holy Spirit. Ito pa, Timothy, para hindi ka manghina, you must work with other believers. Dapat makipagtulungan sa mga kapwa mo, mananampalataya. Pakibasa ngayon sa ilalim. Oh, si Jesus nga nag-form ng 12. Tapos ikaw, feeling mo, kaya mong gawin lahat ng paglilingkod sa Diyos. Alam nyo, napakahalaga na maunawaan natin that we have our strength, pero may mga kayang gawin yung mga kapatid natin na hindi natin kayang gawin. So, kailangan matuto tayo makipag-ugnayan, makipag-work sa mga fellow believers natin and ma-recognize yung kanilang strengths. Diba? Alam nyo, napakahirap maglingkod kay Lord nang ikaw lang mag-isa. Subok namin 'yan sa mga matatagal na rito, 'di ba? Yung mga kabatch ko diyan, yung mga masakit na yung likod kahit wala namang ginawa. Pagising sa umaga, bakit kaya masakit likod ko? Para ako nagbuhat ng isang sakong bigas parang ganoon. So, naranasan namin noon nung bago pa lang yung church. Ako personally, nung time na 'yon, tumutugtog ako nung time na 'yon. Tapos, part din ako ng finance. So, tutugtog ako. Tapos, after ko tumugtog, aakit ako sa taas para magbilang. Tapos, na-assign din kami ng mag-MC. Na-assign din ako doon na mag-preach. Parang that time. Tapos, nung panahon na yon, ang pinaka-main ministry ko sa beautification, yung building and maintenance ngayon. Dati siyang beautification. Tapos yung kuya ko, si Kuya Randy, kung kailan si Kuya Randy, siya yung head ng multimedia noon. Pero si Kuya Randy kasi na broken heart. Talagang nasaktan. So si Kuya Randy nung time na yun, medyo lumahilo siya. Iniwanan niya yung multimedia. So sino sumalo? Ako ulit, di ba? So yung ipi-play kinabukasan, ilalabas dito sa screen, ako pa yung nagtatype noon nung kinagabihan. Yung mga video na piniplay, ako nag-i-edit noon. Si Glenn, kailan yung si Glenn? Di ba ang galing ni Glenn mag-edit? Ako nagturo dun. Oh, totoo, hindi ako nagjo-joke. Kung wala ako, walang Kuya Glenn ngayon. Di ba? Kaya sambahin niyo ako. Hindi, joke lang. Walang sasamba sa akin. Okay. Tapos, nung time na yun, naalala ko, bumuo pa kami ng grupo nun. Yung tawag namin, D5050. Di ba? Yun? Kami yung evangelism naman noon. Kami yung share ng mga word. Kita nyo, parang kami yung gumagawa lahat. Kaya sobrang ang laking ginhawa nung time ngayon na napakarami na nating workers. Palakpakan nga natin yung inyong mga sarili. Okay? Sobrang na-appreciate ng church na napakarami nating workers sa panahon na yun. Actually, si Paul mismo, sinabi niya kay Timothy, di ba, para hindi ka mahirapan, hindi ka mapagod, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Parang sabi ni Paul, mamamatay na ako. So, it's your turn. Mag-train ka naman ng mga papalit sa akin. Alam nyo, sa council, medyo nagkakaroon kami ngayon ng mga parang, hindi pa naman tot final, pero parang brought up mindset lang na parang, di ba, sino kaya yung mga aangat, di ba? Sino kaya yung mga magiging next in line, di ba? Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga forever na kung sino yung mga nasa council ngayon, di ba? Yan pa rin balang araw, di ba? Lalo na ako, na alam ko maaga ako mamamatay. Okay, pinakita na sa akin ni Lord kung paano ako mamamatay. Sabi ni Lord, mamamatay ka
sa isang motorsiklo. Di ba? Araw-araw ako nagbumotor. Sabi ko, nako, bilang na araw ko Pero sabi ni Lord, pero hindi ikaw ang nagdadrive. Patay, sabi ko. Kaya never talaga umangkas kay IC. Si IC talagang kapag, Kuya, angkas ka na. Hindi, lakad na lang ako. Hindi, joke lang. Okay. Hindi ko alam kailan ako mamamatay. Pero, ang katotohanan, yung council, hindi naman talaga totoong, yan pa rin, di ba? 10 years, 20 years from now, yan pa rin yung council. Kasi, tulad ngayon, meron tayong church planting na ginagawa. Di ba? Magtatayo tayo ng mga iba't ibang churches. Di ba? Hindi natin alam. Baka, isa sa mga, mga council ipadala. Di ba? Malay nyo si Lester. Di ba? Di ba? Si Lester, ipadala natin sa Dubai. Di ba? SLC Dubai. Sa may bandang dulo. Di ba? Okay, si Francis, di ba? Padala natin si Francis sa may New York. Sa may Cubao. Di ba? So, yung mga slot na may iwanan nila, sinong papalit? Di ba? Kung marami sa atin ang hindi naman talaga up to task na pumalit, di ba? Kaya nga napakahalaga na yung iba sa atin ngayon, nakaupo lang kayo dyan, pero balang araw, di natin alam, di ba? Malay nyo, balang araw, bumababa si Josel. Client, tawag na po ni Pastor. Start na raw yung meeting ng mga council. Pwede. Di ba? Hindi malabong mangyari. O kaya balang araw, baka maririnig ninyo. Akit na raw po yung mga dyan, mga leaders, kasi mag-i-start na raw po, sabi ni Pastor Genesis. Di ba? Hindi malabong mangyari. Diba? So work with fellow believers na kung saan pwede kang ma-advance, pwede kang ma-level up yung iyong spiritual. Huwag tayong makontento sa kung ano yung ginagawa natin kay Lord. Alam nyo, may next level yan. Hindi naman totoo na hanggang dyan ka na lang. May next level yan. Di ba? Yung mga slot natin sa department heads ngayon, di mo alam, baka mamaya, ang next natin na department head, si Una na. Di ba, magulat ka, si Una na yung isa sa mga department heads natin. Merong merong next level talaga na kung saan ikaw ay makakaranas ng promotion. Sabi nga nung verse ni Solomon, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Doon ka raw mas tatalas, doon ka mas tatalim kapag ka nakikipag-cooperate ka doon sa mga tao, mga kapamanampalataya, na kung saan pwede kang matulungan na mag-level up spiritually. Diba? Yun naman yung samahan mo. Yung meron kang maihita. Diba? Huwag naman yung kayo na lang yung magkakasama, sabay-sabay kayo nagmi-milk tea, tapos lahat kayo puro hatakan pababa. Diba? Yung laki ng problema ko. Ako din Alam mo sa totoo, parang nagsama-sama yung mga isang demonyo nilang pepperma backslider. Parang ganon. Sama-sama sa tapsilugan. Yung mga walang future na mag-improve spiritually. Ang ibig ko lang sabihin ganito. Sumama ka dun sa meron kang mahihita. Yung pwede kang mag-benefit spiritually, pwede kang ma-inspire, pwedeng magbago yung pananaw mo. Okay? As iron sharpens iron. Sabi ni Paul, Timothy, pag medyo nalalamig at tandaan mo, keep in mind that it is not just about you. Pakibasa ngayon nasa ilalim. Ang dumami yung nagbabasa nung sinabi ko may 500 pesos. So maniwala ko sa hindi, may nakatingin sa'yo. Hindi ibig sabihin yan, Kuya, umaattend lang naman ako ng Sunday. Kaya pag nag-backslide ako, wala na ibang maapektuhan. Alam nyo, hindi totoo yun. Kahit umaattend ka lang, may na-invite ka, di ba? Di mo alam yung na-invite mo, baka pag umayaw ka, umayaw na rin yan. Di ba? May classmate ka na dinala mo sa church, may best friend ka na nasa church, di mo alam, baka kapag ka, umayaw na rin yan. Di ba? Tandaan mo, hindi lang tutungkol sa'yo. Sabi nga ni Paul, tinitiis ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos. Kailangan mong magpakatatag, kailangan mong sikapin na hindi mawalan ng apoy sa paglilingkod sa Diyos kasi hindi lang to para sa'yo. Para to sa mga mata na nakatingin sa'yo, para sa mga tao na ikaw ang inspirasyon. Amen. Isa sa pinaka-nakalungkot na story ganito. Mayroong isang nakakilala kay Lord na kabataan, tapos lumago,
pumasok sa ministry, umattend ng prayer meeting, sabi ng prayer niya sa prayer meeting, sana madala ko sa church si mama, si papa, at ang mga kapatid ko. So, tinugon ni Lord. Dinala yung mga kapatid, mga mama at papa sa church. Yung nag-invite, asa na? Yun yung nawala. Di ba? Kakalungkot, ang daming ganong story sa atin. Sinong ulit yung nag-invite sa'yo? Si ano? Asa na nga ba yun? Kasi hindi siya yung nawawala. Tandaan natin na lagi kang merong effect, lagi kang merong influence sa ibang tao. Kaya kapag ikaw ay nanlamig, kapag ikaw ay nawala, hindi lang ikaw talaga. May maapektuhan at may maapektuhan na ibang tao. So, lagi mo tandaan, it is not just about you. Sabi ni Paul kay Timothy, and Timothy, be an audience of one. Pakibasa na sa baba. Okay. Focus ka lang kay Lord, huwag ka raw maging people pleaser. Alam niyo ba kung ano yung people pleaser? Yan people pleaser. Ito yung mga sintomas ng people pleaser. Ang people pleaser, kapag ka pinupuri, mas sumisipag. Diba? Yun yung fuel niya. Yung compliment, yung, uy, ang galing-galing mo talaga. Grabe, iba ka talaga. Yun yung ngiting aso yan kapag ka pinupuri. Thank you. Si Lord. Pero kung tutuusin sa isip-isip niya, galing talaga ako. Diba? Pangalawang sintomas ng people pleaser, pag di napapansin, tinatamad. Ayoko na nga. Galaw ako ng galaw, pero si ano lang yung nire-recognize. Sabi, si ganito. Kami naman yung nagkabit ng ganito. Yun yung mga people pleaser. Kailangan talaga lagi siyang kasama sa credits. And pangatlong characteristic ng isang people pleaser, ayaw niya nang siya ay nauungusan. Uy, nakita mo ba? Ang galing mag-MC ni Allen. Kaya ko din yan. Di lang ako binibigyan ng chance. Parang gano'n, di ba? Yun yung mga people pleaser, kailangan lagi siyang magaling. Nakita mo yung solo ni Nekart sa gitara? Angas, di ba? Kaya ko din yun. Minsan nga, nagsosolo ako ng gitara, naghugas pa ako ng pinggan, sabay. Parang gano'n. Kailangan lagi siyang meron siya laging, place. Kailangan lagi siya nakakaangat. Kita mo kanina yung pagkanta ni Apple. Ang ganda, di ba? Taas ng boses ni Apple. Ganda ng boses. Kaya ko rin yun Kaya lang, bata pa kasi ako, pinainom ng mama ko ng malamig Napasma. Kailangan laging tungkol sa'yo. Yun yung katangian ng people pleaser. It's all about sa kanya. Puro lang tungkol sa kanya. Ang audience niya, yung ibang tao. Sabi ni Paul kay Timothy, do your best to present yourself to God as one approved. Isang approval lang ang kailangan mo. Approval lang ni Lord. Isang compliment lang ang kailangan mo. Yung sabihin sa'yo ni Lord na, good, ano nga ba yung verse? Well done, my good and faithful servant. Yun lang yung compliment na kailangan mo. Sabi ni Paul kay Timothy, ito pa, para hindi ka manlamig, pursue growth and maturity. Pakibasa yan sa ilalim. Oo, sa totoo lang. Bakit ka nagsawa mag-serve kay Lord? Bakit ka nag-backslide? Bakit mo tinigilan? Di ba? Kasi akala mo hanggang doon lang. Hindi. May next level yan actually. Meron ka pang pwedeng gawin kay Lord something greater. Sabi nga ni Paul kay Timothy, those who cleanse themselves from the latter will be instrument for special purposes. Yung mga bagay na greater. Yung mga parang mas dakila. Parang ganun. Sabi mo sa katabi mo, pwede ka sa greater. Okay, sabi naman ni Paul kay Timothy, ito pa Timothy. Ito huli na. Sabi niya, para hindi ka manlamig, you must embrace persecutions. Pakibasa niya sa ilalim. Okay. Kasi niloko ka ng mga kaibigan mo Kasi KJ ka daw. Kasi, alam niyo, ang ingay-ingay ng mundo ngayon sa mga ginagawa nilang mali. Kaya nung ikaw, sabi ka ng tama, ikaw yung masama. Wala na. Ayaw mo na maglingkod kay Lord. Kasi nakakaaway mo yung friends mo, nakakaaway mo yung iba't ibang tao sa paligid mo, nape-persecute ka. Diba? Ano naman, di ba? Sabi nga ni Paul kay Timothy, in fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Kapag ka ikaw daw ay namubuhay ka para sa Diyos, nape-persecute ka talaga. So persecution is not bad.
Hindi masama ang ma-persecute. Kasi pag nape-persecute ka, isang ibig sabihin yan, namumuhay ka para sa Diyos. You're living a godly life. Bakit ang daming Christian pag na-persecute, nakakahiya? Oo nga, grabe, nakakahiya naman, napahiya ako doon. Bakit ganun? Di ba? Parang nagiging negative yung persecution. Samantalang persecution is equivalent of living a godly life. Sa last verse natin, and dito rin ako magtatapos, sabi ni 2 Timothy 1:7, "For the Spirit God gave us does not make us timid." Hindi raw yung Espiritu ng Diyos, hindi raw tayo ginagawang timid. No, hindi tayo ginagawang timid. But gives us power, love, and self-discipline. Alam mo yung timid, ang ibig sabihin yung timid, parang yung ayaw mong gawin yung isang bagay na merong components ng fear. Natatakot ka. Natakot kang gawin. Kuya, ayoko mag-commit sa ministry. Bakit? Natakot ako kasi baka hindi ko magampanan ng maayos. Kuya, ayoko mag-lead ng people. Bakit? Kasi baka hindi ko kayang i-guide. Hindi sila lumago para sa akin. Kuya, ayoko muna magpa-training, ayoko muna mag-encounter. Bakit? Kasi hindi pa ako handang magbago. Di ba? Baka mangyari, masayang. Alam mo yun? Parang takot ka na isuko or ipagamit yung buhay mo kay Lord or totally isurrender yung buhay mo kay Lord. Sabi ni Paul kay Timothy, hindi. Yung Spirit ng Lord, hindi yan para matakot ka, para mawalan ka ng gana. Hindi yan para manghinaan ka ng loob every time na merong mga pangit na nangyayari sa buhay mo or hindi nangyayari yung mga bagay ayon sa plano mo. Sabi niya, hindi yan yung spirit na binibigay sa atin ng Lord, sabi niya. So, napakahalaga na sa ating buhay as Christian, 'di ba? Huwag natin hahayaan. First hint pa lang na parang nalalamig ka na. First hint pa lang na parang gusto mo nang umalis sa Diyos. Rebuke mo na kaagad. Actionan mo na kaagad. Nakita mo yung mga binigay natin points? Mo na kaagad yun. Checklist mo na kaagad yun. Kailangan kong gawin to. Bakit? Kasi nalalamig ako. Kasi feeling ko wala na akong gana sa paglilingkod ko sa Lord. Feeling ko, malapit na akong bumitaw. Okay? So, let's reignite yung passion, yung fire na naramdaman natin kay Lord nung panahon na nagtataas ka ng kamay sa encounter, nung umiiyak ka during ng camp. Yung passion, yung willingness na naramdaman mo nun, kailangan natin yung reignite. Amen? Sige po, para sa pagtatapos, tawagin ko po si Pastor Benji. Thank you, Kuya Ian. Alam niyo po, yung problema natin sa stagnancy, talagang matagal na nating sinusolusyonan dito sa church na kahit ilang taon na talagang yung church talagang come and go. Merong mga laging bago. And then talagang madalas talagang nawawala yung mga matagal, no? Kaya siguro sa tulong ng Panginoon at sa message natin ngayon ay siguro yung sa team natin sa Reset ay hindi siguro nawa ay masolusyonan na natin yung laging nagiging stagnant yung attendance natin, yung mga nawiwin natin, nawawala. Hindi napansin, di ba? Minsan yung mga matatagal sila na nawawala, then may mga bago ulit. Diba? Hindi natin alam kung ano yung purpose ni Lord na sa ganyang sitwasyon. Kaya dapat maganda nga na talagang nandun tayo sa gitna ng taon na mag-alab yung ating para hindi magtuloy-tuloy na mawala na naman yung mga iba dahil sa yung unang pinakita, yung mga reason bakit nawawala yung alab ng paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kasi sayang, nangihinayang tayo na tayong mga leader, tayo na nagtutulong-tulong na maiwi natin sila, lalo ngayon, mga home alike group natin. Nakita nyo, ang ating mga ginagawa mga programa para mag-evangelize, mag-soul winning, diba? Nakakawin tayo. Ang problema nga rin, minsan talagang yung mga wala, pagdating talaga na mag-disciple, pagdating doon sa patatagan Kaya yung mga narito, napasalamatan natin yung Panginoon, talagang yung hanggang nandito pa rin kahit na yung mga nabanggit kanina ni Kuya Ian na mga dahilan, nandito pa rin. Nandito pa rin sila. At siyempre, yung mga nawala naman, di naman natin na we not condemn din. Pinag-pray natin na makakabalik pa rin sila. Mag-aalab pa rin. Kaya nga isa doon sa mga prayer natin, sa prayer request natin, na may restore yung mga inactive. Ma-restore yung mga inactive natin na member o disciple ng Salt and Light Church. Amen? Sana po malaki po yung naitulong
at itong mensahe ng Panginoon para sa atin. Para yung mga bago na narito at yung mga matatagal na ay talagang makita natin na oo nga, no? Ganun nga, nakita natin, wala na nga si kapatid na, wala na sa ganyan. Diba? Sana ipag-pray natin na huwag mangyari sa atin yung ganung bagay na nandito tayo hanggang sa hininga ng ating buhay. Amen? Gusto niyo po ba yon? Amen. Ganun, sayang. Kasi sayang naman po yung ano, no? Yung regalo sa atin ng Panginoon na salvation. Kasi pag nawala ka, mawawala yung binigay ng Panginoon eh. Ang hirap pag wala tayo sa Panginoon. Yung nandito ko nga, kahit nandito, nahihirapan tayo. Lalo na pag wala tayo sa ating Panginoon. Sige, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Lord, marami pong salamat, Panginoon. Tunay nga, Lord, na napakadakila kayo sa aming buhay. Lord, at yung mensahe mo sa amin, Panginoon, mula kaninang umaga hanggang ngayong gabi, Panginoon, I believe, Lord, na yung matagal na po naming nagiging problema, Lord, sa church. Alam ko, Lord, hindi lang naman dito sa amin, mostly sa mga church, yung pagiging stagnant, Panginoon, na yung pag-grow ng church at yung pag-grow rin, Lord, ng mga mananampalataya, Panginoon. Tulungan mo, Lord, na kami bigyan mo pa ng more wisdom, Panginoon. Lord, I know na mahal mo kami, Panginoon, at minsan, Lord, we cannot please everybody, Panginoon, sa mga bagay na nangyayari sa kanila. Pero alam namin, O Diyos, sa iyong mga salita, sa bawat mensahe na maririnig namin, ito yung magbibigay ng kalaguan, ito yung magbibigay ng karunungan, kaalaman, Panginoon, para po yung pananampalataya, Lord, ay mag-alab muli, Panginoon, maging seryoso pagdating sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Nagbibigay ng effort at merong pagmamahal sa bawat ginagawa. Maraming pong salamat, O Diyos Ama. Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan, na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo ang nagpatibay sa walang gantipan, naway ipagkaloob niyo sa inyo ang lahat ng kailangan niyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipag-isa at pakipagpisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Purihin ang Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat.